A blessed, blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang Lunes ng umaga, May 25. Ayan. Kumusta po ang inyong linggo, ang inyong weekends? Ayan. We had a blessed weekend and glory to God at masaya yung aming yung aming Sunday service kahapon. Kasama yung ating mga members sa Christian Women Community. Ayan, nanambahan kahapon. Ayan, kasama ng mga bata. Ayan, and we thank the Lord sa opportunity na ito na makapaglingkod. Ayan, a blessed, blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa'yo. At sa lahat ng kasama mo sa inyong tahanan. Ayan. Si JN at si Tintin ay nagluluto ngayon. Ayan. At tayo ay magpapatuloy sa ating gawain sa umagang ito. Ayan. At bago tayo mag-start, tulad ng dati, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli ikaw ay mapaglingkuran namin, Panginoon, at makapakinig sa iyong banal na salita. Hinihiling namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay mo, ang patuloy na pangunguna mo, Panginoon, at sa gawain ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na patuloy akong makapagbahagi ng iyong banal na salita ng may karunungan at kalakasan. Mapatuloy ko rin hinihiling ang iyong gabay sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman. Patuloy kang dumako sa bawat isa at patuloy mo po, Panginoong, pangunahan, Panginoon, ang pagpapagaling, paggagamot, Panginoon, ng iyong mga anak na nangangailangan, Panginoon, ng kagamutan at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Gayon din, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok at saka mga pagkakasakit at mga problema, Panginoon. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magbigay solusyon sa mga pagsubok na ito. At mapatuloy din namin hinihiling ang iyong pagpapatawad sa mga nagagawa naming kasalanan. Linisin mo po kami, Panginoon, at gawin kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, meron akong naririnig kanina abang parang nawala. Ayan. A blessed, blessed morning po ulit sa ating lahat. Today is our day 22 dito sa ating Youth in Action. Ayan. Although today is May 25, tayo ay nag-a-advance dahil ito ay 28 days lang naman, na topic natin. At dito tayo sa topic ng day 22 na ang pamagat ay ang eyes on the prize. Ayan. Nandito na tayo sa ating last week, nitong ating Youth in Action. Napakabilis. Dahil, ito rin naman ang last week yata ng May, Tama. Ito yung last week natin ng May. And, dahil ito yung ating 4th week, ang title po nitong ating 4th week ay The Championship Mindset. So dito na natin ifo-focus yung ating sarili, lalo sa ating mga kabataan, yung pagiging kampyong Kristiyano. Yan. So pagkatapos natin sanayin yung ating sarili sa training camp, ayusin ang ating home court at panindigan yung ating pananampalataya bilang campus life. Oras na para dalhin ang ating laro, ang ating game, ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa pinakamalawak na arena. Ito yung ating community o yung ating komunidad. Yan. Heto ang pananampalataya ng ating huling yugto, last week dito sa ating day 22, Eyes on the Prize.
At ulitin ko, no, ang title po nitong ating week topic na ito, weekly topic kasi every week, no. For this week, the championship mindset. Ayan, community impact. Ayan. At bago tayo magpatuloy, no, dito sa ating pag-aaral, syempre kailangan basahin muna natin yung ating Bible verse na siyang ating pagbabatayan sa umagang ito. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 12. At ito ang sinasabi po sa Tagalog. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Ayan. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Dito sa aklat ng Pilipos, no, ito ay sulat ni Apostol Pablo kung saan pinapakita niya, no, na inaabot niya itong gusto ng Panginoong Hesukristo, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo habang inaabot niya yung goal, no, yung magtamo, no, ng kumbaga magpatuloy sa kanyang pananampalataya at magtamo ng itong kanyang ikatitibay, no, ng kanyang pananampalataya na inaabot naman siya ng Panginoong Jesus. Ayan. So nag-extend, no, nag-extend ng effort. Ayan. So alam niya na hindi pa niya natamo. Ayan. Kaya para sa atin, no, ng mga Kristiyano, alam natin na we are still in this journey at marami pa tayong kailangang pagdaanan. Yet, ang ating Panginoong Hesukristo ay inaabot tayo. Ayan. Gusto niya na marating natin yun. Gusto niya na maabot natin yung tagumpay ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Ayan. Na tagumpay ng isang Kristiyanong namumuhay para sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya dito sa ating topic ngayon, ano, na ulitin ko yung title natin, Eyes on the Prize. Ayan. Focus natin sa goal natin. Ayan. Playing for the ultimate trophy. We are working, no, and playing for the ultimate trophy. So, sa mundo ng sports, bawat sakripisyo ng player, ang paggising ng maaga, ang pagtitiis sa physical conditioning, syempre mga exercise, banat-banat ng buto, ang disiplina sa pagkain, yan, at ang pagtanggap sa correction ng coach. Ito yung mga dahilan, no? Yung mga kailangan natin, no? Kailangan natin to, ginagawa natin ito para, no, tayo ay makatayo sa podium, no? Maitaas ang tropeyo, no? At matawag na isang kampiyon. Yan. So, ganun, no, sa sports, ginagawa lahat nitong mga disiplinang to, no? Pagising ng maaga, physical conditioning, disiplina sa pagkain, no, yung turo at correction ng coach, no, lahat ito ginagawa ng isang taong gusto niyang makamit ang championship. So, kung walang malinaw, no, na premyo sa dulo, napakahirap magpatuloy kapag sumasakit na yung katawan mo, bumibigat na yung laban, no? Kaya ang focus nitong mga gustong maging kampiyon ay yung tropeyo, no, yung prize, ang premyo, no, ang premyo na nagbibigay ng kabuluhan sa bawat patak ng pawis. Ayan. Ngayon, dito sa ating topic, no, bilang youth in action, habang dinadala natin ang ating impluwensya, no, paglabas ng school, patungo sa ating barangay, sa neighborhood, sa mga kaibigan, no, online community, yan, kasi nga, ang mga kabataan ngayon ay talagang parte na ng buhay nila, itong social media, no. So, sa ating pagpapatuloy, no, bilang social media influencer, no, sa mga kabataan, kailangan natin ng championship mindset. At ang ating tropeyo ay hindi tulad ng sa mundong ito, no? Hindi ito yung tropeyo na kumukupas o nabubulok.
Ang ating prize ay ang marinig ang salita ng ating head coach sa dulo na nagsasabi sa atin, "Well done, good and faithful servant." Ayan. So para sa mga youth, kapag naglilingkod ka sa community o gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, madalas walang pumapalakpak. Minsan may mga tao pa na nag-iisip ng nagpapasikat yan, no? O kaya babaliwalain, no, yung effort mo. Nandyan sinusubok yung ating mindset. Kung naglalaro ka para sa palakpakan lamang ng tao o papuri ng tao, madali kang mapapagod at hihinto. Pero kung ang mga mata mo ay nakatingin sa eternal prize, no? Ang kaluwalhatian ng Diyos at yung kaligtasan, no, ng ibang tao na pwede mong mailapit sa ating Panginoong Diyos, mananatili kang matatag kahit walang nakikita. Keep your eyes on the prize. Ayan. At yung prize na yon, alam natin, si Lord ang mag-aabot sa atin. Ang ating Panginoong Jesus ang naghahanda, no, ng prize na yan para sa atin. So, let's keep our focus, no, to our Lord Jesus Christ. Okay, para naman sa mga magulang, bilang mga assistant coaches, kailangan nating ipaalala sa ating pamilya kung bakit natin ginagawa ang lahat ng to. Oh, bakit ba tayo nag-a-assist sa ating mga anak? Ayan. Madaling ma-distract, no, sa mga pansamantalang tagumpay ng mundo tulad ng kasikatan, yaman, o mataas na posisyon, no? Ang ating pangunahing goal ay makita ang ating mga anak na lumalagong tapat sa ating Panginoong Jesus, no, sa ating Panginoong Diyos, at nagiging pagpapala din, no, sa ibang tao. Ang tunay na tagumpay ng pamilya ay ang sama-sama nating pagtapak sa finish line, no? Bit-bit yung koronang walang kabulukan. Yan. Ang tunay na kampiyon ay hindi nagpapadala sa panandaliang ingay ng audience, no? Nakatitig siya syempre sa naghihintay sa kanya sa dulo ng laban. At alam natin, ito yung reward na mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, sa ating in-action challenge sa umagang ito, tandaan natin dito sa ating lesson, no, meron tayong laging in-action challenge. Ayan. At para sa mga youth, ngayong araw na ito, i-elevate mo ang iyong motibo sa mga ginagawa mo. Ano ba yung mga ginagawa mo sa mga oras na ito? No, kung ikaw man ay still nasa school, no, sa pag-aaral, no, sa pagtulong, sa paglilingkod, no, i-elevate mo, no, yung iyong motibo na ginagawang yan. Mag-comment ka gumawa ng isang mabuting bagay para sa iyong kapitbahay o kaibigan, no. Yung ibigay mong comment is yung buong puso mo, no, na nais mong iparating sa kanya, no, na ang tanging hangarin ay ang siyempre, mapasalamatan ng ating Panginoong Diyos, mapapurihan siya, at hindi para magmukha lang tayong good, no? Or makakuha lang tayo ng likes o papuri. Siyempre, ang dapat na number 1 na goal natin is mag-glorify ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Para naman sa mga magulang, maglaan ng oras ngayong gabi upang ipaalala sa anak ang mga eternal wins na nakikita natin sa kanila, no? Sabihin natin sa ating mga anak, proud ako sa iyo. Hindi lang dahil sa mataas mong achievements, kundi dahil sa nakikita ko ang pagmamahal mo kay Lord, no, at sa iyong kapwa. Alam mo, natutuwa ako dito sa aking anak, no, at saka sa aking pamangkin, kasi dahil nakamulatan nila, no, yung kay lola pa nila sa aking mami, no, na talagang ini-encourage sila sa paglilingkod. So ngayon, no, sila yung nagiging
effective na leader para sa mga kabataan, no? So nag-iisip sila ng mga activities para sa mga youth kung saan mapapapurihan nila ang ating Panginoong Diyos, no? So it's a blessing. It's a blessing talaga na ilapit natin yung ating mga anak sa gawain sa iglesia at makamulatan nila, no, yung paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So muli, napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin sa umagang ito, no? Let's focus our eyes on the prize. Sa mga kabataan, huwag kayong ma-distract, no, sa inyong kapaligiran. Tandaan natin na ang ating Panginoong Diyos, nais niya, no, na makamit natin yung goal, no, na goal at yung prize, hindi lamang dito sa mundong to, no, lalo't higit yung eternal prize. So muli, no, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay umupo at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong gabay sa amin, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito, sa sulat ni Apostol Pablo at sa pagpapakita na dapat naming i-focus ang aming sarili sa goal, sa prize na hinanda mo, Panginoon, para sa iyong mga tapat na lingkod. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy kaming maging tapat sa aming pananalita, sa aming paggawa, sa aming pakikitungo, sa aming relationship, Panginoon. Tulungan mo na lagi naming mapapurihan ang banal na pangalan mo, Panginoon. At hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa amin, sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa amin at patuloy mo po nawa kami laging gawing karapat-dapat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And see you tomorrow again, no? Dito sa ating last week nitong ating Youth in Action series, no? So muli, to God be all the glory. Take care. God bless.